Hello, Kayanggaw! Sabi ng ating Kayanggaw of the day na si Christine Gaming 2909. Hi po, Miss Claire at Sir Jay. Napansin ko po kasi sa background yun na may gitara. So, sino po sa inyo ang nagigitara sa inyong dalawa? Romeo, save me. Curious lang po. Sana po masagot at sana po pag nasagot, may pasample po sa dulo. Yun. So ayun po, abangan nyo po sa dulo nitong ating video kung sino yung nagigitara at syempre meron tayong pasample. Hindi totoo yan. And syempre, Kayanggaw, bago natin simulan yung kwento natin, syempre huwag kalimutan na mag-comment, mag-subscribe, and especially, please, pakilike naman tong video natin para umabot tayo sa lahat ng mga Kayanggaw natin. And magandang araw po sa inyong mga Kayanggaw. At nandito po tayo ulit at babasahin natin ang letter na pinadala ng ating Kayanggaw na si Ariana. 16 years old daw po siya sa kasalukuyan at nakatira siya sa isang probinsya sa Kabihasnan. Pero ang nilalaman daw ng kwento niya at ang ibabahagi niya, kwento daw to tungkol sa kanyang Lola Gabriela. At para hindi daw tayo malito, point of view daw to ng Lola Gabriela niya nung kabataan nito. And yun, wag na po nating patagalin at simulan na po natin yung kwento. Enjoy! Magandang hapon po. Magkano po itong isang pumpong ng pechay? Wala po ba kayong ibang ganito? Ay, nako. Hapon na kasi iha, kaya yan na lang talaga ang natira. Kung gusto mo, kunin mo na. Marami ba yung kailangan mo? Pakiramdam ko po kasi hindi siya magkakasya eh. Pero mukhang marami naman po itong isang pumpong, no? Aling Dayang, wala na po kayong pechay? Nako, kailangan ko pa naman ng isang pumpong. Wala nang araw, sabi ni Manang, di ba? Manang, kukunin ko na po itong isa kahit isa na lang po. Miss, magparaya ka na naman ako. Ako nang bibili niyan. Ha? Ba't naman ako magpaparaya? Ako nga yung nauna dito eh. Bago ka dito, no? Ngayon ko lang nakita yung mukha mo eh. Oo, kanina lang kami dumating dito. At saka, kailangan ba taga dito ka para mas may karapatan kang mauna? Kahit ikaw yung huling dumating? Iho, mas nauna kasi siyang dumating. Kaya sa kanya ko na ibebenta yung pechay, ha? Pero mas kailangan ko po yan, Aling Dayang eh. Akin na po yan. Ito na po ang bayad ko. Akin na. Ay, nako. Kinuha na niya, iha. Oy, ba't ka ba ganyan? Ako yung mas nauna sa'yo dito eh. Pero nasa akin na to ngayon eh. Wala ka na magagawa. Manang, sa inyo na po yung sukli ah. Una na po ako. Hala, ang daya naman nun. Oy, ibalik mo nga yung pechay ko. Akin yan eh. Ako yung nauna dyan, no? Hindi ko kasalanan kung pabaya ka sa pechay mo. Sa susunod kasi, hawakan mo na maayos para hindi makuha ng iba. Pasensya ka na, iha, ha? Natatawa talaga ako eh. Makulit kasi talaga ang lalaking yun. Pero naaawa rin ako sa'yo eh. Ikaw naman talaga ang nauna dun eh. Pasensya ka na, ha? Hindi ko rin kasi nahawakan na mahigpit. Ayos lang po. Parehil lang naman po natin hindi inasahan yun eh. Ay, nakakainis po siya, no? Sino po ba yun? Ay, nako. Tagapag-alaga yan ni Don Teodoro ng mga kabayo niya. Diyan siya nakatira malapit sa rancho. Ay, medyo nakakainis po yung ugali niya, no? Sana mabulo na siya ng pechay mamaya. Sige po. Pupunta na lang po ako sa ibang tindahan. Baka may maisipan pa po akong ibang bibilihin eh. Ay, sayang talaga yung pechay na yun. Nakakainis. Hayaan mo na, ha? Kung gusto mo, bumalik ka dito bukas at ipagtatabi kita ng pechay. Talaga po? Sige po. 20 po yun sa akin, ha? Sige. Wala namang problema eh. Basta bumalik ka lang dito bukas, ha? Lumipat kasi kami ng tirahan ng mga magulang ko. Dati galing kami sa probinsya na hindi naman libleb, pero mas malapit sa bayan. Itong nilipatan namin ngayon, medyo mas malayo pero may sarili naman silang bilihan. Para siyang talipapa pero mas malaki. Sa gilid ng kalsada, may nakahilera ng mga gulayan, tindahan ng karne at iba pang pangunahing kailangan ng mga tao. At nung araw na yon, kakarating lang namin sa lugar. Mga 5:00 ng hapon na rin nun. Mabuti na lang talaga at nakakita ako ng talong. Yun na lang yung binili ko. Sinamahan ko na rin ng itlog at saka ako umuwi pagkatapos.
nangyari sa'yo, anak? Bakit parang ang bigat-bigat ng balikat mo? May nangyari ba sa'yo kanina sa labas? Wala naman po, Nay. Maliban dun po sa lalaki nakasagupa ako. Nakakainis eh. Oh, bakit? Ano ba nangyari? Ano bang ginawa sa'yo? Binastos ka ba? Hindi naman po, Nay. Inagaw niya lang po yung pechay na bibilihin ko sana. Siya naman yung bumili pero syempre, dapat sa akin na yun kasi ako yung nauna. Kaso nga, bigla siya sumulpot. Nag-iisa na lang kasi yung pechay na yun eh. Tapos imbis na kukunin ko na at babayaran ko na, bigla na lang niyang hinablot at saka binayaran din. Akainis nga eh. Bida-bida nga lang siya sa nagtitinda kasi hindi niya kinuha yung sukli. Pero ako talaga yung nauna dun, Nay. Aba, kaloko naman pala talaga nung taong yun. Hindi siya pinagsabihan ng tindera. Ang bilis po kasi, Nay. Hinagis niya pa nga po yung bayad doon sa harapan ng tindera. Tapos yun, sinabi niya na wag na daw suklian. Tapos umalis siya agad. Alangan naman po habulin pa siya, di ba? Pero ako talaga yung nauna dun, Nay. Pero hindi ko na lang hinabol. Ay, kakainis talaga. Hayaan mo na nga yun. Okay naman itong ulam na binili mo ah. Oh, talong na lalagyan natin ng itlog. Masarap naman to. At saka paborito mo ito ah. Sa bagay, Nay. Maganda rin naman yung talong na nabili ko, di ba? Halatang bagong pitas oh. Ay, pero kasi, Nay, di ko talaga makalimutan yung lalaking yun. Nakakainis eh. Ay, nako. Hayaan mo na yun. Nagawa na niya eh. Sandali lang ha. At iluluto ko lang to para pagpatak ng alas 7 mamaya. Makapaghapunan na tayo. Sige po. Ako na po yung magsasaing, Nay. Siya sige. Ikaw nang bahala dyan, ha? Nagtulong na lang kami ni Nanay sa kusina noon. Ang tinitirhan naming bahay ay pag-aari ng tiyuhin ni Tatay, si Lolo Santo. Simple lang yon. Kahoy pero matibay. Wala kaming kuryente dahil mahal magpakabit at hindi lang kami ang gano'n noon. Ganun kasi talaga ang buhay dati. Lampara lang ang ilaw namin sa gabi. Nay, wala nga pala tayong tubig panghugas ng plato mamaya. Sige anak. Buhusan mo ng tubig yung poso dyan, ha? Tapos itaas baba mo lang yung pingga para lumabas yung tubig. Ano po, Nay? Bubuhusan po ng tubig? Oo, kasi kapag hindi mo ginawa yan, wala talagang lalabas na tubig. Singaw kasi yan eh. Kaya kailangan lagyan mo muna siya ng tubig. Tapos galawin mo na lang yung pingga ng tuloy-tuloy hanggang sa tumigas. Kapag tumigas na kasi yung pingga pa ibaba, doon na lalabas yung tubig. Ay, pahirapan kasi talaga ang tubig dito, anak. Lost-thread na kasi yung poso eh. Sige po, naiintindihan ko na po. Ipapasok ko po pala yung tubig sa loob. Akala ko po kasi bubuhusan lang eh. Yung parang papaliguan. Nay, ilang tabo po ba yung kailangan? Kahit isang tabo lang, anak. Basta puno yung tabo, ha? Ayos na yun. Balon kasi ang pinagkukunan namin ng tubig sa lugar na pinanggalingan namin. Kaya hindi talaga ako sanay gumamit ng poso. Pero nagawa ko naman dahil sa turo ni Nanay. Madali lang naman kasi akong turuan. At habang itinataas baba ko ang pinggan ng poso noon, may narinig akong parang iyak ng isang hayop. Parang tunog ng tuta na hindi ko maintindihan kasi hindi ko rin masabing tuta talaga yon. At dahil doon, binitawan ko ang pinggan ng poso dahil puno na rin ang balde na pinaglalagyan ko ng tubig. Pinuntahan ko ang lugar kung saan ko naririnig ang tunog. Malapit lang yon sa puno ng kawayan. Pero malinis pa rin naman ang lugar dahil hindi nga siya masyadong masukal. Ano kaya yung tunog na yun? Gabriela! Ano bang ginagawa mo dyan? Ang sabi ng lolo mo, huwag ka raw pumunta dyan mag-isa, di ba? At baka maengkanto ka. Hindi mo pa naman kabisado ang lugar na to. Kasi po, Nay, may naririnig po akong iyak dito eh. Ay nako, iyak naman ng ano? Aba, masukal dyan, Gabriela, ha? May mga tinik-tinik na kawayan dyan. Pero kahit anong sabi ni Nanay noon, hindi ako nakinig sa kanya. Parang hinihila talaga ako ng tunog na yon. At sa pagpapatuloy ko ay may nakita akong parang tuta nga. Kasing laki siya ng tuta at kulay puti ang balahibo. At napakakintab pa. Pero hindi siya mukhang tuta. Mukha siyang kabayo. Ang nakakapagtaka dahil ang kabayo malaki naman kahit sanggol pa lang. Pero ang nilalang na yon, kasing laki talaga ng tuta. Mukha nga lang kabayo.
Hala, Nay, ang ganda nito, oh. Parang laruan. Ano parang laruan? Ano ba yan? Ito po, Nay, oh. Teka, kukunin ko lang po, ah. Oh, tignan nyo, Nay, oh. Di ba kasing laki ng tuta pero mukhang kabayo naman siya, di ba? Ay naku, bakit mo kinuha yan? Mamaya alaga yan ng mga hindi nakikita. Tapos kinuha mo pa. Hala, Nay, tingnan niyo po, may sugat siya sa paa. Kawawa naman eh. Kailangan talaga siya magamot. Ay, ibalik mo na lang yan dyan. Baka mamaya pag-aarya na kung ano. Yung hindi natin kauri. Siguro naman, Nay, kung aalagaan ko naman siya, hindi naman niya ako sasaktan, di ba? Basta, Nay, gagamutin ko na lang muna siya. Kapag okay na siya, pwede ko na siya pakawalan ulit. Talagang dinala ko sa loob ng bahay ang nilalang na yon. Ginamot ko ang sugat niya. Mga katas lang ng dahon ang ginamit ko at marami namang ganon sa paligid. Nang matalian ko na ang binti ng hayop na yon, dumating naman si tatay kasama si Lolo Santo. Aba, Gabriela, kakaibang hayop yan ah. Halatang hindi pangkaraniwan. Saan mo nakuha yan? Diyan lang po, tay. Diyan sa medyo malayo ng konti sa poso. Aba, hindi ba delikado yan? Baka mamaya kung ano yung ganti niyan sa'yo ah. Ay oo nga, hindi nga to pangkaraniwang nilalang. Maliit na kabayo pero wala namang ganitong kalit na anak ang kabayo ah. Kaya nga ako talagang nakakatakot. Malinaw na hindi talaga yung taga-mundo natin. Pero para kagaya rin natin siya eh. Kasi pula yung dugo niya. Hindi ito taga-atin. Pero mukhang nangangailangan siya ng tulong. Basta, kapag gumaling yan, pakawalan mo na yan, iha. Kailangan niya makabalik sa kanila. Oo, sige Polo. Kailangan lang po kasi talaga niyang gumaling dito eh. Kapag kaya na po niya, pwede na po siyang umalis. Ganun nga ang ginawa ko. Pinahinga ko muna ang maliit na kabayong yon. Kumain siya ng pagkain namin, pati na rin ng damo. Kaya hindi ko alam kung ano talaga ang pagkain niya. Kinagabihan, maingay ang alulong ng mga aso. Pero lumapit siya at natulog sa tabi ko. Hinayaan ko lang at kahit maingay sa paligid ay payapa akong nakatulog. Parang sinasabi niyang ligtas ako. Kinabukasan, maaliwalas ang gising ko. Oh, iya. Mukhang mas mahibing yung tulog mo kagabi ah. Oo nga po, Lolo eh. Kahit nga po maingay, nakatulog pa rin ako. Parang wala nga lang sa akin yung ingay ng paligid kagabi. Abay, oo nga. Ang sarap-sarap ng tulog mo, Gabriela. Samantalang ako, panay ang baliktad ko sa higaan. Siguro, binigyan siya ng mapayapang tulog ng katabi niyang alaga. Aba, mukhang mabait yan, Gabriela. Handa siyang protektahan ka. Talaga po, Lo? Oo. May ganun kasi na galing sa kabilang bahagi ng mundo natin. Meron nakakapunta dito na masama, pero meron din naman naliligaw na mabuti. Baka naman po dahil mabuti rin ako sa kanya. Parang gumaganti lang po siya. Basta sige lang. Hayaan mo lang siyang manatili sa tabi mo. Kung gusto niyang umalis, sigurado ako alis din yan. Nanatili talaga sa akin ang kabayong yon. Buong araw ko siyang nakikita sa paligid at napansin kong ang bilis niyang gumaling. Pagsapit ng hapon, wala na ang sugat sa paa niya. Kumuha ako ng bayong at bumalik sa tindahan ng pechay. At gaya nga ng pangako ko, isinama ko ang puting kabayo sa loob. Doon ay may nakita akong ibang lalaki. Mukhang mayaman dahil sa pananamit niya. Nako, maraming salamat po, senyorito, ha? At bumili po kayo ng marami sa akin. Walang anuman po, Aling Dayang. Sariwa po kasi mga peche nyo at talagang gustong gusto ko. Ipapaluto ko na lang to sa katulong namin mamaya. Sige po, senyorito. Maraming salamat po ulit, ha? Iba kasi talaga kapag kayo ang bumibili pang maramihan. Yung suki ko pala nandito na rin. Naku, buti naman ihat bumalik ka. Oo naman po. Gaya nga po ng sabi ko kahapon. Nasa na po yung 20 ko na pechay? Ito,
Nakabalot na yan sa plastic. Bibit-bitin mo na lang pa uwi sa inyo. Naku, maraming salamat po. Buti na lang po hindi ko naabutan yung loko-lokong lalaking umagaw ng pechay ko kahapon. Mamaya pa yung darating. Pero baka ibang gulay naman ang bibilhin noon. At baka hindi na sa bumili dito sa tindahan ko. Miss, bago ka dito, no? Ngayon lang kita nakita eh. Opo. Apo po ako ni Lolo Santo. Pero pamangkin niya lang po yung tatay ko. Abay, kamag-anak ka pala ni Tandang Santo. Oo nga pala. Siya si Senyorito Javier. Siya yung anak ng may-ari ng rancho. Siya rin yung amo ng lalaking nakasagupa mo kahapon. Bakit ho ba? Anong ginawa ni Andres sa kanya? Sadyang may pagkaloko lang talaga yung tagabantay namin ng radyo na yun eh. Wala naman po, Senyorito. Inagaw na lang po yung pechay na bibilhin sana nitong si Ganda kahapon. Nag-iisang pumpong na lang ho kasi yun eh. Nauna talaga itong si Ganda kaysa kay Andres. Yung lokong Andres naman na yun. Bigla na lang kinuha yung pechay at binayaran. Nakabalot na nga ho yun sa plastic eh. Ayun lang. Aba, miss, nabinyagan ka pala ni Andres dito, no? Naku, ayos lang po yun. Hindi naman talaga siya uubra sa akin eh. Kung kinuha niya po yung pechay ko kahapon, nakabili naman ako ng talong at saka itlog eh. May ulam pa rin ho kami. Oo nga naman. Pero ano nga palang pangalan mo? Ako po si Gabriela. Lumipat po kasi kami ng ibang lugar. Umalis po kami doon sa amin sa ibang rason lang po. Mas okay dito dahil mas maaliwalas. Ano, galing ka ba sa syudad? Malapit lang po sa bayan pero hindi pa po yung syudad. Basta, mauna na ako sa'yo ha. Kailangan ko makauwi na mas maaga eh kasi hinihintay ako sa amin. At saka nga pala, sa linggo kung libre ka, meron magaganap na sabong dito. Manood ka kung gusto mo ha. Talaga po? Para sa ganun po, sasabihin ko na lang po kay tatay kung gusto po niya manood. O siya sige, walang problema. Basta punta ka lang ha. Diyan lang naman yun eh. Sige po, senyorito. Maraming salamat po Nung umalis nga ang lalaki yon ay hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin. Iba talaga kapag namumuhay sa pagiging mayaman. Malinis at napakagwapo kasing tingnan ng lalaking yon. Matapos akong makabili ng mga kailangan ko, agad din naman akong umuwi at dala-dala ko nga yung bayong ko. Pagdating naman sa bahay, sakto namang nandun si tatay at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sabong na magaganap. Sandaling pag-uusap lang namin yun ni tatay. Pumayag din kasi siya at ako naman ay agad ding nagpa siyang tumulong kay nanay sa kusina. Gaya nga ng nakagawian, siya ang nagluluto ng ulam at ako naman ang nagsasaing para sa hapunan. Hanggang sa napansin ko ang aking alaga na parang inaaya niya ako. Oh, bakit? May kailangan ka ba? May gusto ka bang kainin? Doon? Pupunta tayo doon? Bakit naman? Oo siya, sige. Kung ganun, mauna ka. Tapos susunod ako sa'yo. Apo, narinig mo siyang magsalita? Naku, hindi naman po, Lolo. Naiintindihan ko lang po yung mga sinasabi niya. Parang nga niya po akong inaaya eh. Pero, ayun po doon po siya nakaturo. Aba, meron yatang gusto yan ipakita sa'yo. Sige nga, sundan mo. Sasama rin ako. O sige, Polo. Ano puti? Tara na. Mauna ka na tapos susunod ako. Naiintindihan talaga ng nilalang na yon ang sinasabi ko. Talagang nauna siya at ako naman ay sumunod sa likuran niya. Sumunod din si Lolo Santo sa amin at dinala nga kami ni Pote sa bandang masukal na bahagi ng lugar na yon. May konti lang na distansya mula sa bahay. Pero oo, nakalagpas kami sa kawayanan. Saan pa ba dito, Puti? Masyado nang maraming lamok dito eh. Hayaan mo lang siya. Mukhang may gusto talaga yung pakita sa'yo eh. Nararamdaman kong importante yan. Ayun, huminto po siya, Lolo. Ano Puti? Ano ba meron dito? Tinuturo mo ba yung bato? Bakit? Ano pa meron dyan? Uupo ako dyan?
Hindi. Ano? Bibiyakin? Loko lolo, bibiyakin daw yung bato oh. Ay, ito kaya yung daanan niya pa uwi sa kanila? Loko lo, baka gusto na niyang umuwi. Siguro nga. Kung gano'n kukuha ko ng pambiyak dyan. Alika. Sumama ka muna sa akin pa uwi. Hindi kasi kita pwedeng iwan dito. At pabalik din tayo na sabay. Ganun nga ang ginawa namin ni Lolo. Hinayaan lang din ako ni Nanay dahil alam naman niyang si Lolo ang kasama ko. Kumuha siya ng mga gamit pambiyak ng bato. Pagdating namin sa lugar na yon, agad niya na yung sinimulan. Si Tatay pala sumunod din sa amin at nagtataka siya dahil kung ano ba ang gagawin namin sa mga gamit na yon. Pero una ang ginawa ni Lolo, pinukpok niya lang yung bato. Ang nilalang na kabayo noon ay nananatili lang na nandoon at tila naghihintay sa pagkabiyak ng bato. Chong, ano pong gagawin niyo dyan? Hindi ko alam. Kailangan lang talaga natin sundin itong puting kabayo. Ganun talaga. Ang pagsunod sa gusto nila, pagrespeto na rin yon. Hindi ito pwedeng baliwalain kasi hindi natin alam ang mangyayari kapag hindi natin ito sinunod. Kung ganun po, tulungan na po kita dyan, Chong. Dahil hindi nga kakayanin ng martilyo ang bato ay pinaandar na lang talaga ni Lolo yung chainsaw. Doon niya sinimulang biyakin yung bato. Pero sa pagbiyak ng bato, hindi lagusan ang nakita namin. Kayamanan pala ang nasa loob nito. Hala, Chong, grabe, ang dami namang ginto nito. Maraming ginto dito sa bato. Oh. Pambihira, gantimpala yung binigay niya sa atin. Dinaan niya lang dito sa bato. Gabriela, ito yung kapalit ng pagtulong mo sa kanya. Halalo, hindi ko po talaga inaasahan yan. Ang dami pong ginto oh. Hala, tapos ayun pa Lolo, oh, may tinuturo pa siyang isang bato. Teka, saglit, bibiyakin ko rin yan. Ay, grabe po ito, Chong. Baka mamaya, panaginip ko lang to, ah. Tay, ano ba kayo? Hindi ka po nananaginip. Totoo talaga to, Tay. Bawat batong itinuturo ng puting kabayo ay binubuksan ni Lolo. Bawat batong nabubuksan ay may nakukuha kaming kayamanan. Talagang mahirap paniwalaan, pero totoo. Dahil marami kaming nakuhang ginto ay umuwi kami at ipinakita namin yun kay Nanay. Kahit siya ay gulat na gulat sa nakita. Diyos ko naman, napakadami naman yan. Ano yan? Yayaman na ba tayo? Naku, baka mamaya maraming taong magtaka dito. Wala namang problema yan kasi tayo lang naman kayo dito. Hindi pa kayo kilala ng mga tao. At kung sakaling magpagawa kayo ng bahay o bumili man ng lupa, hindi naman sila magtataka. Kung ganun po bukas mismo, aalis muna tayo dito para gawing pera tong bagay na to. Chong, itong bahay mo mismo, ayusin natin to. Hindi ba lupa mo rin naman to? Oo, pwede itong ayusin kung gusto nyo. Mag-isa na lang din naman ako sa buhay eh. Puti, maraming salamat talaga ha. Alam mo, hindi naman namin kailangan ng sobrang yaman talaga eh. Pero itong binigay mo sa amin, grabe talaga to. Sobrang salamat ha. Nagpabuhat lang sa akin ang kabayong yon. Talagang dinoble ko pa ang pag-aalaga sa kanya. At kinabukasan nun, umalis talaga si Nanay at Tatay. 3 araw silang wala doon kaya ang kasama ko lang ay si Lolo Santo. Siya rin ang naghahanap ng pagkain para sa alaga namin. Pagkatapos ng 3 araw na yon, bumalik si Nanay at Tatay. Dala na nila yung pera. Nasa loob lang ito ng malaking bag. Doon nagsimulang umangat ang buhay namin. Pinagawa namin ang bahay ni Lolo Santo. At gaya nga ng sabi niya, walang magtataka sa pagpapagawa namin ng bahay dahil nga dayo lang kami. Hindi pa kami kilala ng mga tao sa lugar. At ang buong akala nila, talagang may pera kami. Wala silang kaalam-alam sa totoong nangyari. Magandang araw po ulit, Aling Dayang. Iha, ikaw pala yan.
Alam mo may bagong uri akong pechay dito. Masarap din ito. Gusto mo ba? Sige po. Bibili po ako ng marami kasi ipapakain ko po sa mga nagtatrabaho sa bahay namin eh. Aba nako, hindi ko alam na mayaman pala kayo. Hindi halata sa pananamit mo noong nakaraan eh. Napakasimple mo kasing babae. Naku, konting ipon lang naman po yun. Aba ganyan talaga dapat. Yung tipong hindi nagpapahalata na may ibubuga pala. Kaysa naman daw sa punong-puno na nga ng utang umaas sa paring mayaman. Alam mo kasi marami akong kakilalang ganon. Naku, sila lang po yun, Aling Dayang. Nakakahiya naman po umastang mayaman kung hindi pa naman po namin naaabot yung ganong estado talaga ng buhay. Sus naman ha? Masyado ka naman mapagkumbaba. Nagpapagawa nga kayo ng bahay nga pala, ilan ba ang bibilhin mo? 6 lang po. Lalagyan ko po kasi ng baboy yan eh. Oh, Gabriela, nandito ka pala. Mukhang hindi halatang paborito mo yung pechay Naku, ipapaulam ko po kasi doon sa mga nagtatrabaho sa bahay namin. Oo nga eh. Napapansin ko ang daming materyales na pinadeliver dyan sa inyo. At saka, grabe. Ang cute naman ng alaga mo dyan sa bayong. Kakaiba yan parang laruan lang. Opo, senyorito. Pero boy po to. Gusto po kasi niyang sumama kahit saan ako pumunta eh. Kakaiba nga yan. Siguro mahal yan Kapag kasi may kakaibang alaga talaga, mahal talaga yung halaga niyan. Yung asong mabalahibo nga lang, matindi na yung presyo eh. Sa bagay, hindi na nakapagtataka kung bakit kaya mong bumili niyan. Ngayon ko lang talaga napagtanto na meron ka rin pala. Pero nakakatuwa ka, Gabriela. Hindi ka kasi mayabang. Naku, hindi po kasi maganda yung magyabang senyorito eh. Mabilis pong mawala kung anong meron ka kapag ganun yung ugali mo. Pasalamat na lang po ako kasi meron po kami kahit papano. Oo nga naman, tama ka. Ay nga pala, senyorito. Yung papa mo ano ba nangyari sa kanya? Nakita kasi namin na parang hindi maganda yung pagmamaneho niya ng sasakyan Nagkaroon lang. Wala pong problema yun, Aling Dayang. Kapag ganun po si Papa, malalim lang po talaga iniisip nun. Pabili na nga rin po ako ng pechay. Ay, sige. Ibabalot ko lang muna ito kay Gabriela, ha? At saka ako isusunod yun sa inyo. Marami pa naman ito Sige ho. Maraming salamat po. Pagkatapos ko ngang bumili ng pechay ay umalis agad ako doon. Pero habang naglalakad ako, nakasalubong ko ang mayabang na lalaki. Tinaasan niya pa nga ako ng kilay at gumanti naman ako sa kanya. Narinig ko sa paligid ang usapan. Tungkol daw sa sugal at natalo daw doon si Don Chodoro. Ang Don Chodoro na sinasabi nila ay ang may-ari mismo ng rancho at ng malawak na sakahan sa lugar na yon. Para palang hasyenda yon, pero hindi naman ganun kalakihan. Hindi naman kasi lahat ng lupa ay sa kanya, pero malawak pa rin ang pag-aari niya. Ang ibang parte pala nito ay kay Lolo Santo rin, pero maliit lang ang espasyo ng kay Lolo Santo. Pagkatapos ko ngang mabili ang lahat ng kailangan ko, umuwi agad ako sa bahay. Malapit na kasing magtanghalian nun, kaya kailangan na naming magluto para sa mga nagtatrabahong tao. Nay, ito na po yung ulam na binili ko sige anak, ilagay mo lang dyan at hihimayin ko yan, ha? Grabe po, Nay. Pati yung mga nagtatrabaho dito sa atin, si Don Chodoro yung pinag-uusapan. Malaki raw kasi ang itinalo sa sugal. Kaya nga ang sabi ng mga tao dito, hindi nga raw magtatagal. Babagsak sa kahirapan niyang mayabang na doon na yan eh. Mayabang daw yun, sabi nila. Pero Nay, parang hindi naman po ganun yung anak niya eh. Nakausap ko po kasi si Senyorito Javier. Ay, nga pala po. Kaya nga pala si Senyorito kasi hasyenda pala talaga to, no? Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na hindi? Kasi po, Nay, di ba, may lupa din si Lolo Santo dito. Hindi po ba kapag may-ari ng hasyenda, siya talaga yung may-ari ng buong lupain sa loob ng hasyenda niya? Ay, naku, hindi. Binili kasi ng pamilya ng Lolo Santo mo yung ilang bahagi ng lupa ng Don Chodoro noon. Hasyenda pa rin naman ito. Yun nga lang, yung ibang parte, pag-aari na ng Lolo Santo mo. Ganun po pala yun. Medyo komplikado po pala yung pagiging hasyenda nitong lugar.
Para kasi hindi naman po si Lolo Santo yung may-ari ng lupa niya kasi sako pa rin ng hasyenda. Pero wala naman nagre-reklamo na nagpaayos tayo ng bahay, di ba? Kaya sa kanya pa rin itong lupa. Doon nga naging malinaw sa akin ang lahat. Pagkatapos ng ilang buwan ng paninirahan namin sa lugar, nagtuloy-tuloy ang pag-asenso namin sa buhay dahil nga sa alaga ko. Hindi lang kasi nung araw na yun niya kami binigyan ng biyaya, kundi ilang beses pa talaga. At dahil nga nakilala na kami bilang angat sa buhay, nung nalubog sa utang ang may-ari ng hasyenda, ibinenta niya ito kay tatay sa murang halaga lang para lang makabayad sa mga taong pinagkakautangan niya. Kaya naman kalaunan, kami ang naging may-ari ng hasyenda na yon. Kami na rin ang tumira sa malaking bahay niya. At ang bahay na pinagawa namin noon ay kay Lolo Santo na lang talaga. At mula nang mabili namin ang ari-arian ni Don Teodoro, at pagkalipas nga ng 1 taon, ito na ang naging buhay namin. Senyorita Gabriela, dinala ko na po dito yung pagkain ninyo. Baka kasi sa sobrang trabaho ninyo makalimutan nyo pa. Naku, oo nga po pala. Pasensya na po Manang Dayang ha. Kayo po, kumain na po ba kayo? Huwag mo na akong alalahanin, Iha. Kakain ako mamaya kapag nagutom ako. Magdadala pa kasi ako ng pagkain doon kay Andres Oo, sige po Manang. At saka nga po pala, may bibigay po ako sa anak nyo. Ang sariwa kasi ng mga petseng na dinala niya para sa akin ito po Masasalamat ko po yan para sa kanya. Masarap po yan, galing po yan sa ibang bansa. Naku naman si Senyorita talaga. Maraming salamat po ha. Ang swerte ko ho talaga na kayo po yung naging amo ko. Ibang-iba ho kasi kayo doon sa dating amo na naging katulong dito noon Naku, grabe naman po kayo. Pero sana nga po, hindi niya pinaalis yun Kaya kay Andres, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho dito sa amin. Ay, kinaibigan naman kasi ni Andres ang tatay mo Kaya noong nailipat sa inyo yung ari-arian ni Don Teodoro, pati siya na isama sa paglipat. Oo nga po Kaya nga kahit hindi nagbabago yung taong yun, nakakainis pa rin yung ugali niya. Ay, nako, wag mo na lang siyang pansinin, senyorita. Ganon kasi talaga yun si Andres kahit saan kanal mo pagulungin. Oy, aalis ho muna ako ha, at pupuntahan ko lang ho si Andres. Simula rin nung mapunta sa amin ang ari-arian ni Don Teodoro ay nagboluntaryo si Aling Dayang na magtrabaho sa amin. Ang pamilya na lang niya ang nagtitinda ng pechay nila, lalo na yung panganay niyang anak na babae. Lumaki na rin ang pwesto nila roon dahil hindi na lang pechay ang tinda nila, kundi pati karne na rin ng baboy at manok. Ako naman noon, talagang malaki rin ang nagbago sa akin. Nakabalik ako sa pag-aaral sa kolehiyo at weekend lang din akong umuwi. At kapag umuwi ako, si Aling Dayang ang nag-aalaga sa akin. Pero wala akong ibang inaatupag noon kundi yung pag-aaral ko pa rin, kahit nga nasa bakasyon ako. Oh, Gabriela anak, anong oras ba kayo babiyahin ni Andres bukas? Hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya bumabalik Nandun lang lagi siya sa rancho. Bukas pa naman po ng hapon hayaan nyo na lang po muna siya dun. Baka kasi namimiss niya yung rancho niya dun Ay, ko sa bagay. Nandun kasi yung tiyuhin niya. Baka nakikipag-inuman doon. Si Andres kasi noon, kahit na natili siya sa amin ay nagbago naman ang trabaho niya. Tiyuhin niya na ngayon ang nagbabantay ng rancho. At siya naman ay naging personal driver ko. Kaya kapag may pasok ako sa eskwelahan sa syudad, kasama talaga siya. Kasama ko rin siya sa apartment na tinitirhan ko doon. Pero hindi kami nagtataratuhan na ako ang amo niya at siya ang utusan ko. Sa oras ng pagkain, ako ang nagluluto kapag hindi ako abala. Normal lang ang trato namin sa isa't isa at madalas nga nagkakaasaran pa kami. Nga pala po, Nay. Lalabas po ako mamaya, Kamusta nga po pala si Puti? Ay, okay naman siya. Nandiyan lang siya sa paligid. Baka nga hinihintay ka lang noon lang lumabas Oo, sige po. Baka isipin niya pinapabayaan ko na siya Nawala kasi sa isip ko na puntahan siya kanina
Si Puti nga pala sa panahong yon ay malaki na. Mabilis din ang paglaki niya sa loob lang ng 1 taon at naging kagaya na rin siya ng normal na kabayo. Pagkatapos ng gawain ko, agad ako lumabas para makasama naman siya. Mukhang wala naman siyang reklamo nang makita ako. Paano kasi si Andres agad ang nag-alaga sa kanya? Yan na yung kaibigan mo. Naalala ka na. Huwag ka na magtampo. Uy, ba't mo ko sinisiraan dyan? Ano sinisiraan? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Kanina ka pa dumating pero hindi mo man lang siya pinuntahan dito? Ay, sorry naman Puti. Kasi may mga inuna lang ako dun para sa school ko. Kailangan ko kasing matapos agad yun eh. Para naman masulit natin yung oras natin, di ba? Nako Puti, kuha ko sa'yo. Hindi ko napapansinin yan. Alam mo, ikaw Andres, manggagatong ka pa eh. Manahimik ka na nga lang dyan. Umalis ka na nga dyan, tabi. Puti, tara na. Alam ko gusto mo akong makasama maglibot-libot eh, di ba? Huwag ka makikinig dyan kay Andres. Lagi nga akong inaaway niyan eh. Dapat nga kaaway mo rin yan. Nakapagkampihan ka pa. Basta Puti, huwag ka maniwala dyan. Maniwala ka sa akin. Nakalimutan ka na talaga yan eh. Puti, ano ba? Hindi, no? May mga kailangan lang talaga akong unahin. At saka, ano ba, Andres? Naiintindihan ni Puti yun, no? Ay, alika na nga, Puti. Huwag ka na lang talagang makinig dyan sa lukulukong yan. Sakay nga kay Puti ay inikot namin ang buong lugar. Malaki na ang ipinagbago nun. Maayos ang sakahan at hindi na didelay ang sahod ng mga trabahador. At sagana rin sa ani ng palay at mangga. Bukod sa pera ay may parte rin silang bunga. Hindi namin sila iniiwan sa ere, kaya siguro hindi rin kami iniiwan ng biyaya. Pagdating namin sa malawak na daan, may lumang sasakyan na huminto, kaya naman napahinto rin si Puti. Oh, kanino kayo sasakyan niyang Puti, no? May bisita siguro si tatay, no? Oh, grabe Gabriela. Dito lang pala kita makikita. Javier, ikaw pala yan. Akala ko kasi kung sinong bisita ni tatay eh. Pumasyal lang. Namiss ko kasi itong lugar na to eh. Ilang buwan din ako hindi nakabalik dito. At saka, parang ang daming nagbago dito ah. Malaki na yung grocery doon, no? Para kasi sa mga taong nandito. Malayo kasi ito sa bayan eh, di ba? Alam mo naman, mas maigi na yung dito mismo may mabibilihan sila. Kung sa bagay, mas makikita na ngayon na mas maayos yung pag-aalaga niyo sa lugar. Hindi kagaya nung si Papa pa yung namumuno dito. Parang pinabayaan dati eh. Nako Javier, may kanya-kanya naman kasi tayong layunin. Maaring hindi sa hasyenda nakatuon yung layunin ng papa mo noon. Pero alam ko, malago rin yung mga negosyo niya dati. Bumagsak nga ang lahat eh. Inatak pa nga yung iba. Pero at least, di ba, kahit papano, hindi naman kayo nalugmok talaga. May mga natira pa rin kahit papano. Ang importante, hindi kayo tuluyang naiwan. Dahil nga medyo napahaba na rin ang pag-uusap namin ni Javier sa lugar na yon ay nagpa siya kaming pumunta na lang muna sa treehouse niya. Meron kasi siyang ganun sa manggahan. Hindi ko rin yun ginagamit bilang respeto na rin. Dahil siya ang may-ari noon kahit na isama na yon sa nabili ni tatay. Oh, nakasara yung treehouse ah. Parang hindi nagbago. Parang ganito lang din ang iniwan ko ah. Oo. Wala naman kasing nangialam dyan eh. Hindi ko yan ginagamit. Kahit nga si tatay hindi rin ginagamit yan. Sa inyo na yan ah. Dapat ginagamit yun na yan. Pero, di ba mahalaga yan sa'yo? Alam ko kasi yung pakiramdam na hindi mo na pag-aari ang isang bagay na importante sa'yo eh. Kaya, hindi ko talaga yan ginagamit. Hinayaan ko na lang yan dyan para, di ba? Para sa pagbalik mo. Ibig sabihin, umaasa kang babalik ako dito? Hindi naman sa umaasa ako. Pero alam ko kasing kapag na-miss mo yan, babalikan mo yan eh. Papasyalan mo, tsaka titingnan mo kung ano yung kalagayan niya ngayon. Grabe ka talaga, no? Masyado ka talagang mapagkumbaba. Pero, saglit. Buhok to, di ba? Ha? Nasaan? Ito, oh. Hindi masyadong halata kasi nasa mga dahon. Pero hindi lang isang kumpol. Marami, oh.
Ayun, hanggang doon. Tignan mo. Hala, oo nga no. Naku, kanina naman buhok to. Grabe naman kung isang babae lang yung may-ari na to, edi naubos na yung buhok niya sa ulo. Ang dami nito eh. Oo, kapag naipon yung lahat, parang isang buhok na yun ng isang babae. At saka mahaba rin, oh. Talagang sinuri namin ang lugar na yon. Inipon pa nga namin ang mga hibla ng buhok. At gaya nga ng sinabi namin, masyado itong makapal. Parang isang buhok na ng isang babae. Dahil nga inipon namin yon, dinala namin ang hibla ng buhok kay Lolo Santo. At doon namin nalaman ang hinala niya tungkol sa buhok. Nako, hindi ito pangkaraniwang buhok. Hindi ito normal na buhok ng babae. Buhok po ng ano yan. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong klaseng pangyayari. Pero nung kabataan ko, meron akong kaalaman tungkol sa ganito. Kadalasan kapag may naiiwang buhok sa isang lugar, sinasabi nilang pag-aari daw ito ng aswang. Aswang na babae na may mahabang buhok. Ibig mong sabihin, aswang po yung may-ari ng buhok na to. Hindi tayo dyan sigurado, Javier. Pero may posibilidad na ganun na nga. At kung sakaling ganun na nga, ibig sabihin na tayo ng aswang sa lugar na ito. Pero Lolo, wala pa naman pong nakitang nasaktan, di ba? Naku, sana naman po hindi magkaroon ng ganung balita dito. Nakakatakot po kasi. Kung sakali magkakaroon ng ganong balita dito, sigurado naman ako na magiging ligtas ka. Alam mo naman yung ibig ko sabihin, Gabriela, hindi ba? Dahil nga doon ay napatingin ako sa kabayo ko. Alam kong siya ang tinutukoy ni Lolo Santo. Naniniwala rin ako doon dahil nakilala ko si Pote bilang hindi normal na kabayo. Kahit palagi ko nang kasama si Puti sa palengke, wala pa rin nakakapansin na siya ang kabayong maliit noon. At dahil nga nagkaroon kami ng ganong ideya, ipinaalam din ni tatay sa mga taong naroon ang tungkol sa buhok para mag-ingat sila. Lalo na sa pangangaso tuwing gabi. Parang yun pa lang naman ang unang araw na napansin namin yon. Tungkol naman kay Javier, napapadalas ang pagpasyal niya sa amin. Kahit nga nag-aaral ako sa syudad, inaaya niya akong kumain sa labas palagi. Kaya madalas din kumakain mag-isa si Andres sa bahay. Uy Andres, mamaya mahuhuli ako ng uwi ah. Na naman? Gabriela, baka mamaya kung ano yung mangyari sa'yo ha. Ako yung singilin naman ng magulang mo. Oh, si Javier lang naman yung kasama ko ah. Kilala naman nila yun. Di ba dati mong amo yun? Tsaka ikaw na rin yung nagsabi mabait siya, di ba? Oo nga, pero ingat ka pa rin ha. Ayoko managot ako no. Lalo na't hindi ka naman nakikinig. Basta uuwi ako ng mas maaga, promise. Hindi naman niya ako pinigilan noon. Dapit hapon naman kasi kaming kumain ni Javier sa kainan. Hindi na rin kami gumala kung saan-saan pagkatapos namin kumain. Kaya naman nakauwi ako sa bahay ng alas 7 ng gabi. Ligtas pa rin naman yon. Kapag nasa probinsya naman ako ay pumapasyal si Javier doon kapag nakauwi ako. Hanggang sa umabot nga sa puntong nagpaalam siya sa mga magulang ko para manligaw. Pinayagan naman siya ni na tatay at tumagal pa yon ng 6 na buwan bago ko siya sinagot. Ang bilis mo naman. 6 na buwan pa lang nanliligaw sa'yo, sinagot mo na kaagad? Anong 6 na buwan pa lang? Eh ang tagal-tagal na nun ah. Sos, ang bilis-bilis nun. Hindi pa nga masyadong nahirapan yun eh. Oh, eh bakit parang galit ka? Ano galit ako? Ako galit? Sa anong rason naman? Malay natin. Baka mamaya type mo ako eh, di mo lang sinasabi. Mukha mo. Pabiro ko lang sinabi yon pero lalo siyang tumawa at sinabing makapal daw ang mukha ko. At hindi raw ako yung tipo niya. Natawa rin ako pero nainis dahil napahiya ako. Kaya tinasan ko na lang ang pride ko at palagi ko na lang pinagmamayabang na boyfriend ko na si Javier. Nung una maayos naman kami. Pero makalipas ang 3 buwan, nanlamig siya. Kasabay ng madalas na pagkalat ng buhok sa manggahan namin.
Gabriela, dito kaya ako mamayang gabi. Para naman makita ko kung ano talaga nangyayari dito. Kung bakit palagi merong buhok. Tapos aswang pala yun, no? Tapos kinain ka. Ako, magpapasalamat ako nun kasi wala na akong nakakainis na kasama eh. Sus, edi magkagatang kaming dalawa. At saka, saglit nga. Alam mo ba kung nasan yung boyfriend mo ngayon? Umalis lang yun, may bibilhin daw siya eh. Oh, edi puntahan mo kung saan siya bibili. Ha? Ba't ko naman gagawin yun? Kasi nga, may kailangan ka makita. Kapag hindi mo ako sinunod, sige ka. Wala ka malalaman. Napaisip naman ako sa sinabi ni Andres. Kaya wala akong nagawa kundi ayain siyang samahan ako. Dahil siya nga ang magmamaneho ng kotse. Pinuntahan namin ang lugar kung saan sinabi ni Javier na may bibilhin daw siya. Sa labas ng lugar na yon, nakita ko ang sasakyan niya na nakaparada. Pero wala sila sa loob dahil bibili daw siya ng sapatos. Pero katabi ng tindahan ng sapatos, may bilihan ng mga alahas. Doon naman ako napatingin at may nakita akong kasama niyang babae sa loob. Oh, ano ginagawa ng lalaking yun dito? Nandito naman sa kabila yung bilihan ng sapatos ba't siya bumibili sa bilihan ng mga kwintas? Tapos meron siya kasamang iba, no? Ano, hindi ka ba kinakabahan? Ewan ko. Pero mas mabuti siguro kung tatanungin ko na lang muna siya kung sino yung babaeng kasama niya. Ay, nako. Sige na nga, ikaw lang bahala. Pinagbigyan niya na lang din ako. Pero sa loob-loob ko nun, kung ano-ano na talaga ang naiisip ko. Hanggang sa dumating nga ang araw na nagkita ulit kami ni Javier. At tinanong ko siya tungkol sa nakita ko nung araw na yon. Oh, ba't ka naman pumunta sa lugar na yon? Sinundan mo ko? Pasensya ka na. Pero kailangan ko kasing gawin yun eh. Kaya nga tinatanong kita ngayon, di ba? Sino yung kasama mong babae nun? Grabe ka, Gabriela. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa paraan ng pagsunod mo, mukhang iba yung pinaparating mo sa akin Oh, bakit hindi mo na lang ako sagutin ng diretso? Sino ba yung babaeng kasama mo nun? Pinsan ko yon, si Sophia. Hindi ba't naikwento ko na rin yun sa'yo? Masyadong maluho yung babaeng yun at sanayin na binibilang ko ng kung ano-ano. Nagkataon lang na nakita kami nun, kaya nagparaya ako. Kaya imbis na sapatos yung bibiliin ko, yung kwintas na lang niya. Wow. Sa akin kahit simpleng bagay hindi ka makapagbigay kasi iniisip mong mas marami akong pera kaysa sa'yo. Pero sa pinsan mo, kaya mo talagang magparaya para mabili lang yung gusto niya? Teka nga, ano bang gusto mo palabasin dito? Gusto mo ding bilahan kita? Kahit na mas maraming pera mo sa akin. Pinsan ko yun, Gabriela. Hindi niya kayang bilhin yung mga gusto niya, samantalang ikaw kaya mo. Alam mo naman yun, di ba? Alam mo, Javier, alam mo hindi yan yung ibig ko sabihin, di ba? Wala namang kaso kung wala kang ibibigay sa akin eh. Ano? Hindi naman pala ganun. Oh, kung ganun, anong pinuputok ng butsi mo? Dahil medyo mainit ang paraan ng pagsagot niya sa akin at kahit nararamdaman kong may hindi talaga tama, bigla rin akong nawalan ng salitang mahagilap para ipaintindi sa kanya na hindi yun ang ibig kong sabihin. May punto siya, pero ramdam kong tagilid. Parang sinarado na rin niya ang punto ko, kaya hindi ko na alam kung paano ipapaliwanag ang totoong ibig kong sabihin. At dahil doon, nalito ko. Paano ko ba siya kukumprontahin nang hindi ganun ang magiging kinalabasan? Kaya sa pagtatalo naming yon, ako pa rin ang humingi ng pasensya sa huli. Sinabi ko na lang na nagkamali ako ng akala. Sa susunod kasi, magtanong ka muna bago ka mag-isip ng kung ano-ano. Oh, yun naman yung ginawa ko Nagtanong naman talaga ako muna at sinabi mo ang pinsan mo yun. At saka, ano ba, okay naman na eh. Yung reaction mo kasi, para bang wala akong karapatan na bilihan siya ng kung ano-ano. Kasi hindi ko ginagawa yun sa'yo. Isa naman lang, Gabriela. Inisip mo muna na yung pagkakaiba ng buhay natin bago ka mag-react ng ganun. Kaya nga pasensya na, di ba? Hindi na mauulit yun. Pero
Pero kahit nga humingi ako ng pasensya, hindi ibig sabihin nun ay ayos na sa akin ang lahat. Ramdam kong hindi talaga at nagdududa pa rin ako. Dahil sa ginawa niya, nabawasan ang tiwala ko. Bukod sa mga nangyayari sa relasyon namin, may kakaiba rin talagang nangyari sa buhay namin. Habang iniisip ko ang mga rason ni Javier, nasa labas ako ng bahay nun. Nararamdaman kong may iba sa paligid ko, lalo na't madilim na nung mga oras na yon. Anak, bakit hindi ka pa pumapasok? Gabi na, nandito ako pa rin sa labas. Nagpapahangin lang po ako, Tay. Teka, saglit. Parang ang laki namang ibon yata yung narinig ko Malaki pakpak yan, di ba? Naku, oo nga po, Tay, no? Pero parang kanina ko pa po yan naririnig eh. Bakit hindi ka pumapasok? Halika na, pasok na sa loob. Baka mamaya kung ano yan eh. Oo, sige po, Tay. Kung kailang tumayo ako at papasok na sana, ay narinig ko ang tunog ni Puti sa labas. Dahil nakuha niya ang atensyon ko, ay mabilis din akong tumakbo papunta sa kanya. Nasa labas lang siya ng gate ng bahay dahil may pintuan ng gate sa bandang likod. Oh, Puti, bakit ka nandyan? Ano pa problema? Gabriela! Ba't ka ba lumabas ng gate? Tingnan mo yung nasa taas Hoy! Hala, Tay, ano po yan? Malaking pakpak po ba yan? Hindi ko masyado makita Halika eh. na! Pasok na! Pasok na! Puti, tumakas ka na ha. Bilisan mo. Bumalik ka na doon sa rancho. Kay Andres, bilis. Puti, teka. Ano gagawin mo? Gabriela! Huwag ka na bumalik! Halika na! Tay, si Puti kasi. Bitawan mo muna ako, Tay. Parang mapapatay na ni Puti ang nilalang kaya tumaas ito ng lipad. At dun ko nakita ng malinaw ang katawan nito. Putol na parang manananggal. Pero mas mahaba ang buhok at sinasaktan pa si Puti. Pero hindi umatras ang kabayo ko. Hinila ako ni tatay papasok at tila buong tiwalang ipauubaya kay Puti ang lahat. Nanghihina ang nilalang tuwing lumalapit sa kanya hanggang sa tuluyan na nga itong lumipad palayo. Grabe yun, Tay. Ano po yun? Hindi ko alam, anak. Ngayon lang ako nakakita ng ganun nilalang. Pero mukhang takot naman siya kay Puti. Siguro tanungin natin yung Lolo Santo mo bukas. At huwag mo nang uulitin yun, Gabriela, ha? Kaya naman ni Puti yung sarili niya ikaw, kailangan mong palagi kang ligtas. Pasensya na po, Tay. Nag-alala po kasi ako kay Puti eh. Alam mo naman, di ba, para sa akin hindi naman basta-basta kabayo lang si Puti. Parte siya ng buhay ko eh. Hindi ko siya pwedeng basta iwan na lang. Pero marunong ka dapat magbatsyag. Kapag kaya naman niya, sarili mo yung unahin mo. Sa tingin ko, yun naman yung layunin niya yung iligtas ka. Kaya ka nga niya nililigtas, di ba? Kasi alam niyang ikaw ang sasaktan na nilalang na yon. Pero malinaw na ikaw yung may gawa kung bakit siya pumalpak, di ba? Kaya sa susunod, ganun ang gawin mo. Tumakas ka kapag hinarap niya yung aswang na yun para hindi siya mahirapan. Sir Matias, ano po nangyari sa inyo? Oo nga, Matias. Narinig namin yung paglagabog sa pinto ng kusina eh. Para kayong hinahabol. Ano ba nangyari? Agad din naming naikwento sa kanila ang nangyari. Bakas ang takot sa mukha ni nanay nang malaman yon. Lalo na kay Manang Dayang na matatakutin. Mansyon kasi ang bahay. Kaya hindi talaga nila nanay alam ang nangyari sa labas. Kaya rin sinabi niya noon na mahirap din pala kapag masyadong malaki ang bahay. Hindi magkakaalaman kung may panganib ba na nagaganap. Ang nangyari naman ay ipinaalam namin sa buong nasasakupan ni tatay. Gusto niya rin kasing pag-ingatin ang lahat. Lalo na't kinabukasan, may nakita kaming buhok sa labas ng gate dun sa bandang likod. Nako, ito na nga yung problema natin. Kaya hindi talaga pwede na may taong pag-alagala sa labas. Kahit mataas ang bakod nagpaparamdam pa rin ang nilalang na yon. Baka lugar naman natin ang naisipan niyang pagdiskitahan. Eh kasi naman anak, bakit ka pa nasa labas? Ano bang ginagawa mo dun? Nanay naman lagi ko naman ginagawa yun, di ba?
Nasa terrace lang naman ako nakaupo. Di ba umabot naman ako ng ilang oras doon? Kaya nga simula ngayon, Gabriela, bago magdilim, kailangan nasa loob ka na ng bahay. Dobling pag-iingat lang. At kahit sabihin natin na hindi ka naaabot ng nilalang na yun, paano kung sa susunod mangyari na? Oo nga naman, senyorita. Mas mabuti na yung siguradong ligtas ka. Lalo na yung nilalang ngayon. Paano kung gusto ka lang biktimahin nun kasi gusto niya maging maganda, hindi ba? Sige po, simula po sa araw na to, hindi na talaga ako magpapagabi sa labas. Sisiguraduhin ko pong nasa loob na ako ng bahay kapag madilim na. At saka kahit sa gabi alam mo nandyan naman ako para kay Puti eh. Hindi ba atoko ako yun sa kanya kapag nandito tayo? Kapag wala naman ako, yung tiyuhin ko naman yung nag-aalaga sa kanya, di ba? Hindi mo naman kailangan mag-alala dun. Tama naman sila kaya sinunod ko na. Kahit nabalita sa baryo na muntik na akong mabiktima ng nilalang, hindi man lang pumunta si Javier para kumustahin ako. Dumating ang araw na kailangan kong bumalik sa syudad para mag-aral, kasama si Andres. May mga pagkakataon pa ngang kapag kasama ko si Javier, nandun din ang pinsan niyang si Sofia. Napapansin ko nga mas sweet pa siya dito kaysa sa akin. Kaya kahit magpinsan sila, iba talaga ang kutob ko. Mukhang hindi maganda yung mood natin ngayon Andres, di ba matagal mo nang kilala si Javier? Siguro naman, alam mo kung sino yung mga kamag-anak niya, di ba? Yan totoo niyan. Hindi naman yung talaga niya pinsan si Sofia eh. Kaibigan niya yun mula pa nung bata sila. Ha? Ba't di mo sinasabi sa akin? Di ka naman nagtanong sa akin Alang namang sabihin ko sa'yo ng diretso kung di ka naman nagtatanong. Balo ka ba? Kung hindi sila magpinsan, malinaw na nagsisinungaling siya sa akin. Ako naman yung amo mo Ba't di mo sinabi sa akin? Ang trabaho ko sa'yo ay yung pag-drive ka. Samahan ka palagi kahit saan ka pumunta. Di ko naman trabaho yung mangialam sa love life mo, no? At saka kapag sinabi ko naman ng diretso yun sa'yo, paano kung hindi ka maniwala sa akin? Baka sabihin mo pa sa akin na sinisiraan ko yung boyfriend mo sa'yo mas maigi na ikaw yung makaisip na magtanong, kagaya niyan. Kakainis talaga. Sige lang, umiyak ka. Pero huwag mo papakita sa boyfriend mo yan Alang-alang lang sa natitira mong pride. Sige na, umiyak ka na. Ako lang naman yung kasama mo dito Hindi naman ako si Javier. Dahil yun nga ang sinabi niya ay pinagbigyan ko ang sarili ko. Malinaw sa akin ang lahat kung sino talaga si Sofia. At hindi ko nagustuhan ang pagsisinungaling ni Javier. Mahirap bumitaw agad, pero alam kong yon ang kailangan kong gawin. Siyempre, nasa isip ko noon kung anong gagawin ko. Gusto kong marinig muna mismo mula sa kanya kung sino talaga si Sofia sa buhay niya. Kaya nung araw na nakita ko silang muli at alam ko si Andres ay nanonood lang mula sa malayo, doon ko na nakausap ang babae. Gabriela, tama, di ba? Ako nga. Ako yung girlfriend ni Javier. Bakit? Ano kasi magpapasama sana ako kay Javier na mamasyal. Kaso sira yung sasakyan niya Kung pwede sana, mahiram namin yung sayo. Ganon? Gusto niyo gumala na kayong dalawa lang, tapos hindi niyo ako kasama? Pero sasakyan ko yung gagamitin niyo? Ganun ba ka-importante yon? Kasi yung sasakyan ko, malinaw na ginagamit ko yun araw-araw. At meron yung sariling driver, no? Ganun ba? Oo, sige. Sasabihin ko na lang kay Javier na hindi ka magpapahiram. Talagang nanggigigil ang loob ko noon. Nagpipigil lang ako. Siyempre, ang mga salitang lumalabas sa bibig ko matutulis na. At nagsumbong talaga ang babaeng yun kay Javier. Kaya itong si Javier naman, kinausap ako. Kahit isang beses lang, mahal May pera ka namang magagamit para mag-commute, di ba? Naririnig mo ba talaga yung sarili mo, Javier? Gusto mo talagang mag-commute ako? Yung tipong magpapakumbaba ako para maibigay ko yung gusto nyo? Ano ba, Javier? Sa tingin mo ba ganun ako katanga? Wala namang problema kung ayaw mo magpairam Sabihin mo lang kung ayaw mo magpairam. Ayusin ko na lang yung sasakyan ko kung ganun. Oh, edi ayusin mo.
Yun lang naman ang meron ka eh. At makontento ka na lang sa kung anong meron ka. Huwag ka na nga maghangad ng higit pa doon kasi hindi mo na yun kaya. Bakit ganyan ka magsalita? Parang hindi ka lang galing sa hirap Hindi porket mas mayaman ka na ngayon, gaganyanin mo na ako Nasaan yung pagmamahal mo doon, Gabriela? Girlfriend pa ba kita? Ganon. Kinu-question mo ako sa pagmamahal na yan. Sigurado naman akong hindi mo na nararamdaman sa akin yun, di ba? Kasi kung mahal mo ako, hindi mo magagawa sa akin yung mga ginagawa mo ngayon. Yung alin ba? Alin ba yung ginagawa ko na ayaw mo? Kasi ba mas lagi ko kasama si Sophia? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na magpinsan kami? Bawal ba yun sa magpinsan? Huwag mo sabihin sa akin na pinagsasalosan mo yung pinsan ko mismo. O sige, sabihin na nating magpinsan nga kayo. Sa tingin mo ba, tama yung ginagawa mo? Napakiusapan mo akong magtiis para mabigay mo lang yung gusto ng pinsan mo? Hindi ibig sabihin yan. Ginawa mo lang akong girlfriend para may pang-alalay ka sa mga gusto mong ibigay sa kanya. Ano to? Sumbata na ba? Oo, bakit? Ikaw, may maisusumbat ka ba sa akin? Pagdating sa bagay na yan, alam mo Javier, talo ka eh. Kasi nung ikaw yung mayaman, wala ka namang naibigay sa akin, di ba? Hindi tayo close nun. At nung ako yung yumaman, lumapit ka tapos naging tayo pa nga, di ba? Alin yung isusumbat mo sa akin? Sige, wala, di ba? Masakit akong magsalita kaya wag mo na akong pangunahan. Ano wala isusumbat? Nakalimutan mo na ba na nabili ng tatay mo yung ari-arian namin sa murang halaga lang? Kung tutuusin nga nagpakasasa kayo sa halos na kalahating halaga ng ari-arian namin. Dahil lang iba doon, libre! O bakit? Hindi naman namin kasalanan kung nabili namin yung ari-arian nyo sa murang halaga, di ba? Kasalanan yun ng tatay mo. Bakit siya nagbenta ng ari-arian nyo sa mababang presyo? At may usapan doon, Javier. At hindi yun isang pabor. May kasulatang pinirmahan doon ng ari-arian nyo ganun lang ang halaga. Yun yung isusumbat mo sa akin? Hindi naman ako nasasaktan kasi hindi yan totoo Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Oh, ano nangyayari dito? Bakit parang nag-aaway kayo? Javier, bakit parang naluluha ka? Ano ba kasing sinabi mo sa kanya, Gabriela? Pasensya ka na kung nag-aaway kayo dahil lang sa mga gusto ko Pwede naman kasi huwag kang magpahiram Ayos lang naman kung hindi kami matutuloy dun. Huwag naman na kayong mag-away Huli na, Sofia. Nag-away kami dahil sa mga gusto mo. Bakit ba kasi hindi mo na lang tanggapin na hindi lahat ng bagay kayang ibigay ng pinsan mo sa'yo? Talagang kailangan idadamay niyo pa ako dyan? Hindi naman kami mag-asawa Mag-boyfriend at girlfriend lang kami, di ba? Pagkasabi ko noon ay tumalikod na ako. Akala ko alam na nila ang lugar nila. Ayoko sanang gawin yon, pero gumaan ang loob ko matapos kong harapin ang kasinungalingan ni Javier. Kinumpirma rin ng ibang katulong ang sinabi ni Andres. Childhood best friend ni Javier si Sofia at hindi nito ito pinsan. May arranged marriage pa daw sila noon. Sinabi ko ito kina nanay at tatay at nalungkot sila para sa akin. At ano ba yung plano nila? Nakakaamoy ako ng hindi maganda sa mga natutuklasan natin Mayaman din po kasi yan si Sofia Pero hindi naman po kasing yaman nila Javier dati. Noon kasi, talagang malakas po talaga yung negosyo nila Don Teodoro. Kaya mas mataas talaga si Javier dati. Kaya gustong-gusto talaga ng pamilya ni Sofia na mapakasal siya kay Javier Pero ngayon, tinalikuran na sila ng pamilya ni Sofia. Bali si Sofia na lang talaga yung kumakapit. Siguro dahil may pangako si Javier sa kanya. Nako, hindi kaya lumalapit itong si Senyorito Javier kay Senyorita Gabriela para kung sakaling dumating ang araw na mag-asawa na nga sila, mapapasa rin sa kanya itong ari-arian ninyo. Aling dayang natumbok niyo po. Ay nako, ganun ba talaga? Ang sa akin naman hula-hula ko lang yun. Mukhang ganun na nga. Matapos ng mga nalaman natin, yun na talaga ang nakikita kong rason. Paano pala kung gustong bawiin ng Javier na yun yung ari-arian nila mula sa atin? Hindi naman pwede yun. Nakuha namin itong ari-arian sa kanila sa patas na paraan. At sila naman ang may kagustuhan nun Kumagat lang kami dun. Hindi namin kasalanan kung binenta nila ito sa murang halaga. Kaya, naku anak, habang maaga pa, iwan mo na yan Hindi pwede yung ganyan ginagamit ka ng taong yun. Mali yun. Pinalaki ka namin ng maayos anak Tinuruan ka namin ng magandang asal. At tinuruan ka namin maging matalino. Tapos lulukuhin ka lang niya ng ganun. Naku, hindi talaga pwede yan anak. Nako, huwag talaga, senyorita.
Baka mamaya kapag yun ang naging asawa ninyo maging gaya siya sa tatay niyang sugarol. Baka mapunta lang sa wala itong pinaghirapan ninyo. At saka nagugustuhan po kayo ng mga tao dito. Ayos po kasi ang pamamalakad ninyo ng hasyenda. At saka ang dami nyo na kabayo Hindi gaya noong dati. Iilang kabayo lang talagang nasa rancho nila. Palagi po kasi nilang binibenta. Sa loob yata ng 1 taon, may 5 kabayo nilalabas yan para ibenta. Basta Andres, para sa ikabubuti ni Gabriele gawin mo ang lahat para lang maitama ang mali. Kami ang bahala sa'yo. Basta ingatan mo lang yung anak namin. Wala pong kaso yun. Trabaho lang naman po to Pero 1 linggo ang lumipas na hindi ako nagparamdam kay Javier. Kahit pumunta siya sa mansyon noon, hindi talaga siya pinapasok. Talagang inabangan na lang niya ako sa labas nung naglilibot kami ni Puti. Hinarang talaga ng kotse niya ang daraanan namin. Napahinto nga si Puti noon, kaya wala akong nagawa kundi bumaba mula sa ibabaw niya. Oh, ano ba kasing kailangan mo, Javier? Ano ba kasi nangyari? Bakit ayaw niyo ako papasukin doon sa mansyon? Hindi pa ba halata? Sinisigurado na ng mga magulang ko yung kaligtasan ko sa'yo. Sinabi ko sa kanila yung mga ginawa mo sa akin At saka, pilit mong ipinapaintindi sa akin na hindi mali yun. Kasi magpinsan lang kayo. Pero bakit ang tingin ng mga magulang ko doon hindi tama? O ngayon, sabihin mo nga sa akin kung ako lang ba yung mali ng iniisip? Kasi kung mali ako, bakit lahat kami mali din ang tingin doon? Naiintindihan ko na yung ibig mo sabihin. Oo nga, mali ko na. Sarili ko lang iniisip ko. Hindi ko iniisip na naging unfair pala ako sa'yo. Patawarin mo na ako, Gabriela. Kaso Javier, pagod na ako sa pangmamanipula mo Parang hindi ko na kaya yung ginagawa mo. Pinipilit mong gawing tama ang alam naman nating mali. Kahit nga pati yung sarili mo, pinapaniwala mo na rin tama ka Kaya nga pasensya na, Gabriela. Umingi na nga ako ng pasensya, Tsaka, alam naman natin na wala ka talagang pagmamahal na nararamdaman, di ba? Ba't mo pa ba pinipilit yung sarili mo? Ano bang pinipilit? Ba't ka naman ganyan sa akin, Gabriela? Paano mo naman nasabing hindi kita mahal? Uulitin ko na naman ba yung tanong? Nakakaubos ka na ng enerhiya Pinapaintindi ko na sa'yo lahat, Javier. Pero hindi mo pa rin talaga maintindihan. Kasi nga, ayaw mong intindihin. Alam mo na yun naman talaga ang totoo, di ba? Pero mas gusto mong isipin na tama ka. Mas gusto mong idein na maniwala ako sa'yo. Kaso nga, Javier, hindi ako ganun kalambot. Gusto kong maramdaman mula sa'yo yung pakiramdam ng isang girlfriend. Pero hindi mo naman yung binibigay sa akin Ikaw lang yung nagdedemand ng pag-intindi ko. Pero madamot ka kapag ako yung nangangailangan ng pangunawa. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo naman talaga ako mahal. Teka nga, bakit ba parang mas alam mo pa yung nararamdaman ko kaysa sa akin? Bahala ka kung anong gusto mo isipin. Basta ako, alam ko yung nararamdaman ko. Kung may kulang ako sa ginagawa ko bilang kasintahan mo, di sabihin mo sa akin. Baka kasi hindi ko naman yun nagagawa O baka hindi ko alam na ganun pala dapat. Kapag sinabi mo sa akin, ibibigay ko yun sa'yo. Bakit naman hindi? Ganon? So kailangan pa palang idikta ko sa'yo kung paano gampanan yung pagiging boyfriend mo sa akin? Wag na lang, Javier. Ayoko na nagdidikta. Para kasing nagmamakaawa pa ako sa atensyon mo niyan Mas mabuti na lang na itigil na lang natin to. Gabriela, alam mong hindi pwede yan. Bakit? Bakit hindi pwede, Javier? Kasi hindi pa tayo kasal? Gusto mo bang umabot tayo doon para magtagumpay ka sa panluloko mo sa akin? Ano ba pinagsasabi mo? Ano ba panloloko? Alam kong hindi mo pinsan si Sofia, Javier. Hindi mo ba naisip na malalaman ko yon? Nakalimutan mo ba na isa sa mga nagtatrabaho sa inyo noon, nananatili pa rin sa amin? Sa tingin mo ba walang alam si Andres? Si Andres pala. Kung ganon, tama pala yung hinala ko sa inyo. Sinisiraan ako ng lalaking yan sa'yo. Tapos paniwala ka naman sa sinasabi niya. Gabriela, alam mo ba ang totoo? Gusto ka niyan kunin sa akin. Tama naman ako, di ba? O sige nga. Paano kung kunwari lang pala na pinagseselos ka na kay Sophia? Kasi ang totoo niyan, ikaw talaga yung gumagawa ng kalokohan sa atin dalawa. Ganon? At kung intensyon ni Andres sa akin ganon, sa tingin mo ano kayang intensyon ng mga dating katulong nyo? O
Ako pa talaga yung babaliktarin mo, Javier? Ano? Anong dating katulong? Sa palagay mo, anong intensyon ng dati mong yaya? Yung katulong nyo na kilalang kilala ka. Yung kabisado yung nakaraan mo at mas nakakamemorya kung sino ba talaga yung mga kamag-anak mo. Javier, wala kang pinsan na Sofia. Pero childhood best friend. Meron. At pinagkasundo pa kayo ng pamilya nyo para maging mag-asawa kayo balang araw. Kaso hindi natuloy, di ba? Dahil binenta ng tatay mo yung ari-arian nyo sa amin. At tinalikuran ka na ng pamilya ni Sofia. Si Sofia na lang yung kumakapit sa'yo, di ba? Bakit? Dahil ba nangako ka sa kanya na kaya mong bawiin yung ari-arian nyo noon? Na nakuha na namin sa tamang proseso? Pasensyahan na lang tayo, Javier. Pero hindi ako kasing tanga ng inaakala mo. Gabriela! Gabriela! Tara na, puti. Umuwi na tayo. Hindi siya nakaimik nang sabihin ko ang mga yon. Talagang tinapos ko na ang lahat. Hindi naman ako nasaktan ng ganon dahil galit ang mas nangibabaw sa nararamdaman ko. Yun nga lang, 2 araw ang lumipas. Galing ako sa eskwelahan noon at palabas na ako. Alam kong nag-aabang si Andres sa labas at nadatnan ko siyang kausap si Javier at mukhang nagkakainitan na sila. Hoy! Hindi ba't binayaran kita? Bakit mo naman ako nilaglag kay Gabriela? Ang sabi ko, iti ko mo yung bibig mo, di ba? Hindi naman ako umuo, senyorito eh. Pinilit mo lang ako na tanggapin yung pera. At bakit ko naman hihindihan yung pera, di ba? Pero hindi naman ako nangako sa'yo na hindi ako magsasalita. Hinayaan ko rin naman kayo magtagal Hindi naman kasi siya nagtatanong sa akin. At alam mo naman ako, di ba? Kapag tinanong ako, sasagot ako na walang halong pagsisinungaling. Sinira mo yung pangarap ko. Pagbabayaran mo tong hayop ka. Ayos lang, boss. Gawin mo kung ano gusto mo. Hihintayin kita kung kailan ka darating. Hindi ako natatakot sa'yo. Kilala mo ako. At alam kong wala ka na rin. Pero sa palagi ko, hindi lang ako yung dapat mong gantihan. Hindi lang naman kasi ako yung nagsalita eh. Kahit siguro gamitin mo yung natitira mong pera sa amin lahat, kulang yan. Pinitawan niya ang damit ni Andres at dumura pa siya bago umalis. Doon naman ako lumapit kay Andres na inaayos na ang suot niyang damit na nagulo. Paglapit ko, umakto siyang parang wala lang. Binuksan niya yung sasakyan at saka naman ako pumasok sa loob. Sumunod naman siya sa kabila. Binayaran ka pala niya, Andres? Kaya ba hindi ka nagsalita? Oh, kung hindi ako nagsalita, hindi mo malalaman yung totoo. Narinig mo yung usapan namin, di ba? Ibig sabihin, narinig mo rin na kaya kayo tumagal kasi hindi ka nagtanong. Kaya mo nalaman kasi, di ba nagtanong ka? Pero kung tutusin, sa loob lang ng 3 buwan, di na matagal yun, no? Hindi siya magaling manloko, yun yung sabihin mo. Nahuli kasi kaagad siya eh. Pero tinanggap mo pa rin yung pera niya. Binigay niya sa akin eh, ano ba magagawa ko? Tulad nga ng sabi ko, tinanggap ko yun pero hindi ako nangako sa kanya. Magkaiba yun. Tinanggap ko yung pera hindi para manahimik. Tinanggap ko yung pera kasi pilit niyang binigay yun sa akin. O sige na, pinapatawad na kita. Ano pinapatawad? Hindi naman ako humingi ng pasensya. Oh, di hindi. Di hindi kita patatawarin. Kakainis ka talaga. Sabado noon at nasa hasyenda kami. Hindi na nagparamdam si Javier at tila tanggap na niyang ayoko na. Lalo't nabuking ko na ang tunay niyang pakay. Pero nang gabing yon, biglang may dumating na balita. Nasusunog daw ang bahay ni Lolo Santo. Paglabas namin, totoo ngang lumalagablab ito. Masakit sa amin yon dahil yon ang unang bahay na naipagawa namin mula sa biyayang ibinigay ni Puti. Naku, Diyos ko! Si Tio Santo nandoon! Baka mamaya natutulog siya sa loob! Nako, pupunta ako muna. Baka mamaya sarap pala ng tulog dun eh. Ay nako, oo nga sir. At delikado yun. Mukhang malaki na kasi ang apoy. Kabado talaga ako noon. Naiiyak ako sa takot at pag-aalala ko kay Lolo Santo. Marami namang taong nagsitakbuhan papunta doon. Talaga kasing may malasakit ang lahat sa isa't isa. Kami naman ni Nanay ay tumakbo rin papunta doon. Pero syempre mas mabilis ang takbo ng mga lalaki. Habang papunta kami doon, hindi ko alintana ang kabayong pasalubong pala sa amin. Sa pagkakataong yon,
Huminto ang kabayo sa harap namin. Nadali pa nga si Aling Dayang kaya naman gumulong siya sa daan. Sumigaw si nanay at agad na nilapitan si Aling Dayang. Wala nang depensa sa akin. Kaya nang bumaba ang nakasakay sa kabayong yon, wala na silang nagawa kundi tumingin na lang habang biglang may nag-angat sa akin paitaas. Ayaw! Bitawan mo ako! Nay! Ay! Diyos ko! Bitawan mo yung anak ko! Ngayon, sabihin mo sa akin, Gabriela, kaya ka ba iligtas ng pera mo sa mangyayari ngayon? Javier, ano to? Sige na, dalhin mo siya sa lugar na sinabi namin sa iyo. Bitawan mo ako, Javier! Huwag ka nang magulo! Hindi kayo naman makakawala dyan! Nagsasayang ka lang ng lakas mo! Hayop ka! Nagsasalita ka! Bitawan mo ko! Pagsisisihan mo kung bakit mo ginagawa sa akin to! Puti! Puti! Anong magagawa ng kabayo mo kung nandito ka sa taas? Tinatawag mo pa talaga siya! Habang nililipad ako palayo ng nilalang na yon ay paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan ni Puti. Dinala ko ng nilalang na yon sa masukal na parte ng kagubatan. Pero nakita ko si Puti na humahabol at parang may nakasakay sa ibabaw niya. Sobrang bilis sa kanyang pagtakbo hanggang sa umabot kami sa makahoy na parte. Doon ko na rin siya hindi nakita dahil lumusot na siya sa masukal na bahagi. Takot na takot ako sa sitwasyon na yun noon. Talagang dinala ko ng nilalang sa mismong tuktok ng bundok. Nandun pala ang kalahating katawan niya. Doon na niya ako binitawan at halos magkanda bali-bali ang mga buto ko nang bumagsak na ako sa lupa. At siya naman, muling nagdugtong ang katawan at naging isang normal na matanda. Sofia po, eto na ang regalo ko sa iyo. Maraming salamat po, Lola. Lola, may lahi ka pa talagang aswang, Sofia. At sino ka para pagsalitaan na ganyan yung Lola ko? Bakit? Ano ba dapat ko sabihin? Na normal siya? Hindi naman siya ganun eh. Ibig sabihin, nakakadiri pala yung lahi pinaglalaban ni Javier. May dugo kang aswang, Sofia. At nakakadiri yan. Tumahimik ka! Wala kang karapatang pagsalitaan ng pamilya ko na ganyan! At wala ka rin karapatang gawin to sa akin ngayon. Mga dugyot yung lahi niyo. Kahit anong nagawa mo, wala ka na rin laban sa akin ngayon, Gabriela! Bakit? Sa tingin mo, anong magagamit mo laban sa amin dito? Wala! Dahil mamamatay ka na rito at hanggang dito ka na lang! Aray, Puti! Puti! Sofia, apo! Patayin mo na siya bago pa dumating ang kabayo niya. Kailangan nating makalis dito kagad. Po, pero bakit po, Lola? Ano ba meron sa kabayo niya? Kabayo lang naman yun ah. Pwede mo yung mapatay, Lola. Yun lang, Sofia. Wala ka talaga kaalam-alam. Hindi ka pa nagtataka kung bakit parang hindi ako natatakot ngayon. Inalis yun sa akin ang kabayo ko. Ibig sabihin, ilang minuto na lang nandyan na siya. Sofia, po! Bilisan mo na! Kailangan na natin siya patayin! Opo, Lola. Ganun pala ah. Basta hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung binigay mo na lang kasi sa akin yung kailangan ni Javier noon, hindi ka na sana hahantong sa ganito eh. Hindi tama din pala yung hinala ko. At yung hinala ng buong pamilya ko. Gusto niyo kunin ang kayamanang binili namin sa legal na paraan. At sa tingin niyo, makatarungan ba yun? Mga sakim kayo, Sofia! Wala akong pakialam sa sasabihin mo! At kung hindi kayo dumating sa buhay nila, hindi naman sila babagsak, di ba? At kung hindi kami dumating sa buhay nila, sigurado kung ibang tao naman ang darating. Hindi ko alam na sa kabila ng pagkakaroon mo ng dugong aswang, isa ka rin palang bangmang. Walang naiintindi sa sitwasyon. At ang laman ng utak mo, pera lang. Tumahimik ka! Pagputok ng baril noon ay hindi ako nakaramdam ng sakit. Pumikit ako, oo. Naghintay sa pagtama ng bala sa katawan ko. Pero parang wala naman. Ang pagkaintindi ko lang noon ay baka ganun lang talaga kapag tinamaan ka ng bala. Wala kang mararamdaman kahit ano. Pero tama pala ang hinala ko. Walang bala na tumama sa akin dahil sa iba pala ito tumama. Lola?
nangyari yun? Kay Gabriela nakatutok yung baril. Hindi sa'yo, Lola. Pero paano nangyari yun? Wala ako tama. Ano nangyari? Lola, hindi ko po sinasadya. Magpalit ka po ng anyong pakiusap. Kaya niyo po yan. Kasalanan mo talaga tong babae ka. Hoy! Sige! Subukan mo kalapitin yung gatilyo niyan. Sa itatama yung bala! Ano? Bakit sa akin tatama? Sa kanya naman nakatutok, di ba? Sa ulo niya nakatutok, oh. Sa ulo niya tatama to. Huwag po. Nandiyan na yung kabayo niya. Hindi basta-basta ang kapangyarihan niya. Kapag sinabi nilang sa'yo tatama ang bala, sa'yo talaga tatama yan. Gaya na lang ng nangyari sa akin. Sa akin tumama ang bala yung isa sa babaeng yan. Pero huwag kang matakot. Bala lang yan ang baril. At kaya nga nang sabi mo, kaya ko to. Nagpalit na nga ng anyo ang aswang na yon. Humiwalay ulit ang pang-itaas niyang katawan sa pang-ibaba. Tumubo ang mga pakpak nito. At sa pagkakataong yon, nag-iba rin ang kulay ng kabayo ko. Tumayo siya na parang tao pero ulo pa rin ng kabayo ang meron siya. Nagulat ako sa nasaksihan ko yon. Pero si Andres, kalmado lang na lumapit sa akin. Hindi na alam ni Sofia ang gagawin nun. Nakatutok pa rin sa akin ang baril na hawak niya. Pero hindi niya ito magawang kalabitin dahil takot siyang baka sa kanya nga tumama ang bala. Gabriela! Halika na! Andres, salamat. Salamat dumating ka kagad. Kung pinoprotektahan ng kabayo ang babaeng to, ikaw ang babariling kung lalaki ka. Kaya mamamatay ka. Sofia! Oh, may narinig akong putok ng baril ah. Pero bakit buhay pa yung mga yan? Ay, Javier, kasi... Sige, kung hindi mo kaya ako nang gagawa niyan. Wag, Javier, wag! Huwag mo nga pigilan ang kamay ko. Bitawan mo ako, Sofia! Ay, wag mo nga kasi gawin yan! Ano ba? Doon ka nga! Ngayon, Gabriela, damhin mo tong bala. Mas masakit to kaysa sa mga salita mo! Hindi! Wag! Itong sa'yo! Hindi! Ang apo ko! Buhay ako. Hindi ka tinamaan, Gabriela. Ligtas ka. Oh, teka! Ano nangyari? Bakit hindi ka tinatamaan? Sofia, apo ko! Sofia? Bakit ganun? Si Gabriela yung binaril ko. Bakit sa kanya napunta yung bala? Sofia! Pinatay mo ang apo ko, Javier! Bakit hindi ka nakinig sa kanya? Pero kay Gabriela po nakatutok yung baril, Lola. Hindi ko po maintindihan kung bakit nangyari yun. Bakit ka... Pinatay mo kaisa-isa kong apo! Magbabayad ka ngayon! Naisubsob ko na lang ang mukha ko sa dibdib ni Andres dahil si Javier ang inatake ng aswang. Sa harap namin ay pinatay siya nito sa saksak ng matutulis na kuko. Pagkatapos ay kami naman ang hinarap niya. Hindi umatras si Andres. Nakasubsob lang ako at naghihintay ng tama. Pero wala. Sa halip ay narinig ko ang daing ng aswang. May kalaban na pala siya. Isang nilalang na may ulong kabayo. Katawang parang tao at matutulis din ang mga kuko. At siya si Puti. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to! Pinatay niyo kaisa-isa kong apo! Magbabayad kayong lahat! Hindi mangyayari yan kung hindi kayo sakim sa kayabanan. Kaya na sabi ko, hindi mo kakayanin yung tikbalang na yan. Kaya bago ka makarating sa amin, sa kanya ka muna dadaan! Sige, Puti! Ikaw na bahala sa kanya! Ang tawag ni Andres kay Puti ay isang tikbalang. Ibig sabihin, meron na talagang alam si Andres tungkol kay Puti. At dahil mahina ang aswang kumpara sa tikbalang, natalo siya nito. Lalo na't magkalapit sila, kahinaan kasi yun ng aswang. Hanggang sa huli ang tikbalang pa rin ang nanaig. Napatay niya ang aswang sa pamamagitan ng presensya niya at ng matutulis niyang mga kuko. Nang mapatay niya ito, bumalik sa dating kabayo ang tikbalang na yon at sa kanya kami isinakay ni Andres pa uwi.
Naku, Diyos ko, anak. Buti naman at nakabalik ka. Maraming salamat talaga, Andres, at nabawi mo pa siya. Diyos ko, sobrang takot na takot ako. Gabriela, anak. Diyos ko, salamat at nakabalik ka. Ayos ka lang ba? Nasakta ka ba? Ano ginawa sa'yo na aswang na yun? Huwag po kayo maglala. Ayos na po si Gabriela. Pero siguro kailangan niya pong dalhin sa ospital kasi pipilay-pilay po siya habang naglalakad eh. Kung ganun, tara, dalhin natin siya sa ospital. Pakihanda nga kaagad yung kotse, Andres. Masino na nga yun ni tatay. Talagang dinala nila ako agad sa ospital. Wala pa nga akong alam tungkol kay Lolo Santo. Pero nang maging ayos na ako habang nasa ospital, bumisita naman sa akin si Lolo. At ayos nga siya. Iniligtas daw siya ni Puti, pero nasunog ang kalahati ng bahay niya. Pero kaya pa naman yung ayusin. Mabuti na lang po talaga, Lo. Ayos din po kayo. Hindi talaga ako makapaniwala na pinagdaanan natin to eh. Sobrang galing po talaga ni Puti. Nailigtas siya po tayong lahat. Yun ay dahil matindi rin yung pag-aalaga mo sa kanya. Nararamdaman niya na kailangan kanyang ingatan. Isa siyang tunay na kaibigan talaga. Oo nga po, Lo. Ang swerte-swerte ko talaga sa kanya. Pero, nga pala po, wala na po si Javier at Sofia. Alam niyo po ba kung ano ginawa sa katawan nila? Wala na doon ang katawan ng aswang. Abo na lang ng matatan nila. Yun yung sabi nila eh. Pero yung fingerprint na nakita sa baril, galing kay Javier at Sofia rin. Kaya ang pagkakaintindi ng pulis eh, pinatay ni Javier si Sofia. Opo, Lolo. Yung bala po kasi napunta talaga yun kay Sofia. At si Javier naman po, pinatay po siya mismo ng aswang. At yung aswang po, si Puti po mismo yung tumapos sa kanya. Kaya naman ligtas kayo sa investigasyon. Tikom lang ang bibig ng mga tao sa lugar natin. Alam nilang hindi maniniwala ang polis na kinuha ka ng aswang tapos inilipad ka sa taas. Tapos dinala sa tuktok ng bundok. Kaya ang nakikita ng mga polis, sila lang ang nandun. Si Javier at Sofia lang. Sobrang linis ng pangalan namin noon. Walang bakas ng kahit anong krimen. Siyempre dahil wala naman talaga kaming ginawang masama. Pero hindi kami nakasali bilang witness dahil maraming nagtikom ng bibig sa mga nakasaksi sa amin doon. At simula nung araw na yon, naging payapa ang lugar namin. Maging ang buhay ko nagpatuloy lang. Si Andres tuloy pa rin sa pagtatrabaho niya sa amin. Pero habang tumatagal, nakikita ko siyang parang espesyal. Hindi na kasi siya malakas mang-asar. Mas napapansin ko rin na mas inuuna niya ang kapakanan ko kaysa sa sarili niya. Alam kong trabaho niya yon, pero para sa akin, parang sobra na ang ginagawa niya para masabing trabaho lang yon. Ay, salamat. Napatapos di kita sa pag-aaral. Papagsalita ka naman, parang ikaw yung nagpaaral sa akin ha. Oo nga't hindi ako yung gumastos. Pero ako naman yung nagpakahirap sa'yo, no? Hatid sundo ka kaya palagi sa akin tapos palagi kita binabantayan. Oo nga naman anak, hindi lang naman pera ang dahilan kung bakit ka nakapagtapos ha. Kung hindi ka pinotektahan ni Andres, hindi ka rin nakatapos. Ang dami mo kayang pinagdaan ng trahedya. Tapos paulit-ulit siya yung laging nagsasalba sa'yo. Oh, di ba? Mabuti pa si Ma'am Elena nakikita yon. Tapos ikaw hindi. Sakit mo naman sa puso. Wow, meron ka pala nun? O siya, sige na, oo na. Nakikita ko naman eh. Minsan nga, sa sobrang ingat mo, lumalagpas ka na sa linya mo eh. Alam mo yung minsan parang sweet ka na? Sweet? Saan naman banda? Yung binibitbit mo yung bag ko. Tapos kapag masakit yung paa ko dahil sa sapatos, binabuhat mo ko. Kasama pa ba yun sa trabaho mo? Ma, yun pala. Ang totoo niyan pakitang gilas ko lang sa yun para naman tumaas yung sahod ko. Ma'am Elena, pwede na ba ako maningil? Dagdag niyo naman kahit konti Gusit ko kaya kay Gabriela. Ay, si Senyorita pala. Aray ko, ano ba yan? Pera ba talagang dagdag sahod o anak ko yung idadagdag? Pwede po bang all of the above?
Aray ko po! Sakit na po ng bato ko parang maso naman po yung kamao niyo, sir. Sige na. Payag na ako. Sir? Payag po saan? Payag po kayo na dadagdagan niyo yung sahod ko? Ano ka ba? Payag na ako manligaw ka sa anak ko. Alam ko naman na yun yung itatanong mo, di ba? Nahiya ka lang. Akala mo siguro, hindi ko napapansin na yung mga ganyang kaalawan mo, pero, total at maingat ka naman sa kanya. Sige na, ligawan mo. Tignan natin kung tatagos ka. Akala ko pa naman dadagdagan yung sahod ko. Pero, maraming salamat po sa permiso, Tay naman, ganun talaga? Yun na yun? Bakit? May reklamo ka? Nagulat ako nang malaman kong nagpapaalam pala si Andres para manligaw sa akin. Hindi ko agad nahulaan kahit may kutob na ako. Pero mukhang naintindihan siya agad ni tatay. Siguro nga dahil pareho silang lalaki. Dahil nga pumayag si tatay, nanligaw si Andres. Minsan ang aasar, minsan seryoso. Pero lagi kong nararamdaman na mahalaga ako sa kanya. Sa panahong yon, si Andres talaga ang naging hari ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aswang at pag-ibig ng aking Lola Gabriela. Naway may napulot po kayong aral, lalo na sa may mga kasintahang gaya ni Javier. May mga taong magaling mangmanipula para palabasing sila ang tama at ikaw ang nagkamali ng intindi. Huwag hayaang umabot doon dahil kapag ganun ang relasyon, lumayo ka na. Ako po muli ito, si Ariana, apo ni Lola Gabriela. Lubos na gumagalang. Yun, wow. Grabe, no? Teka lang, iyaan ako. Grabe na naman yung kwento natin for today's video. Grabe. Oo, Ang ganda, no? Teka lang nga, wait lang. Paglalaban ko ang Ayan. aking pag-ibig. Ang padoy mo! Oh, di ba? Grabe, no? Ang ganda, ang ganda. Gusto ko rin ng Grabe. gusto ko rin ng kaibigan na gentle giant. Ano, gusto mo pa? Nakatulad ni Puti. Ala ko, gusto mo magkaroon ng ibang kaibigan eh. Oh, Hindi. gusto mo papakulong kita. Ikaw lang sapat na. Okay lang yan. Youngster na ka naman eh. And yun pala kayang Gaw. Ano masasabi niyo sa video natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo? Ang ganda Sa ba ng kwento story? ni Lola Gabriela. Lola Gabriela. Ang ganda, ang ganda no? From- Ang ganda talaga. From enemies to lovers. Yeah! And ayun, wag niyong, syempre, wag niyong kalimutan na mag-like din and mag-subscribe. O doon sa mga hindi pa nakasubscribe dyan pero nanonood sa atin, subscribe po kayo. Miss Clar Horror And Stories. dahil umabot kayo sa dulo ng video, yung promise namin, di ba? Magsasample ako. Yun! Nagigitara sa amin and marami pa akong gitara. So, Meron siyang collection ng gitara. Pero hindi naman mga mamahaling gitara. Kumbaga, yung mga magaganda lang yung itsura ng mga gitara. Budget lang. Budget lang. And, Boss, kunin ko na po yung gitara niya, boss. sige. Paano ba? Okay. Hindi ka kasi makakalabas. Papahanga. Wait lang. Gusto ko yung gusto ko tugtugin mo yung... Hindi ko sa ulo yung ano. Gusto ko yung Gusto ko yung tugtugin mo yung kinikiligan nilang love song. Hindi guys, ano na lang. So, ito yung sample ko. Papakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-gitara. Okay. Game. Yung kanta, sa next video, kapag nakita namin na napakaraming like nitong video na to and comments, kakantahin ko next video sa dulo, sa next video yung If I Whisper Slowly, dugtugin ko. Pero ito, ano pa lang to, pahapyaw pa lang ako mag-gitara. Lipat mo nga. Patikim pa lang pala, patikim. Okay, game. Ay, mali. Yan. So, rinig ba? Ito sample. Game. Ang sigip kasi! Ang sigip! Hindi ako makalis! Bye-bye!
Pagod ka? Masayin kita. Pagod? Pagod ka na yata. Ano kasi, magpapasana sa... Pre! Ano kasi, magpapasana sa... Pre! Ano ba? Ano kasi, magpapasana... Pre! Parang may hugot ka dun Bakit? Parang natingin-tingin ka pa sa akin parang ako yung gusto mo sabihan mo nun Bakit mayaman ka ba dati? Never ka pa yumaman, uy! Ay, hindi pala ako mayaman. Babe, alam mo, talagang mo yan, specialty mo talaga yung galit na acting. Talagang para talagang totoo, babe. Pag yung rat-rat yung bibig. Oo, ganon. Galing, babe. Babe, binabasa ko, tapos laging laging lumalagpas na wala ko sa babe. Babe, ba yan? Kada dialogue ko, babe. Kada dialogue ko, wank. Kada dialogue ko talaga, babe. Parang sinasadya mo talaga, babe. Ano yun? Advance lang ako mag-isip. So- Mindset ba? Sobrang Parang nauubos yung oxygen ko sa ulo. pagbawi ng api. Tagal. Teka lang nga, hindi ko nga kaya. Puro kasi kalokohan kaya hindi mo na maisip yung nangyayari. Wag! Hindi ko kaya talaga. Wag! Grabe yung ubo na yun Parang ilalabas mo na pati utak mo Pag lumabas yung lalamunan ko, ikaw ang sisisihin ko Wag! Diba? Hindi. Diba, hindi ko kaya.